Ginawa buong araw ang pasaherong si Norma kundi maghakot ng bagahe. Una kasi siyang nagpunta sa nakasanayang bus terminal sa Pasay na formal nang ipinasara kahapon ng Department of Transportation dahil sa umano'y illegal na operasyon. Hindi siya nasabihan ng kumpanya ng bus na lumipat na ito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ang hirap kasi biruin mo itong aming bagahe. Pagdating doon sa taas, pipila. Ang haba ng pila. Tapos, 2 oras na hindi umusad ang pila namin. Sumingit ako doon, pumasok kasi sabi ko, ma'am, naka-reserve ako. Bakit ngayon? Wala pa. Gate ng bus company, nag-abiso naman ito sa mga pasahero. Pero aminadong nabigla rin sa mga pangyayari. Pagdating kasi dito, iba kasi ang style dito. Hindi na napapansin na reservation. Kung sino yung nandito, siya agad mabilisan. Overcrowded po kasi ma'am, hindi na po namin mapipilit. Sabi ng pamunuan ng PITX, iimbestigahan nila ang insidente. Sa isang bus terminal sa Cubao, Quezon City naman, mga biyaheng papuntang Baguio ang mabilis na fully booked. Kaya pumipila na lang bilang chance passengers ang marami. Kasi 3 yung mga nasasakyan namin, Genesis, Victory, sa Solid North. Ito, nabawasan ng isa. Tapos ganito naman namin gabiyahe. Diba? Tiniyak ng Department of Transportation na hindi magkakaubusan ng supply ng bus kahit na suspinde ang operasyon ng Solid North Bus Company dahil sa pagkakasangkot nito sa road crash sa SCTEX noong 1 linggo. We've already given special permits dun sa nawalang 270 plus na buses. Dinagdagan na natin ng mahigit pa doon yung mga ibang mga bus companies. Nagsisingit po kami ng mga schedule para po sa mga walking passengers. Papayagan naman ng MMDA ang mga provincial buses na dumaan sa EDSA simula 10 p.m. ngayong Biyernes hanggang Martes para mapabilis ang turnaround time ng mga ito. Samantala, kalbaryo din ang pinagdaanan ng mga pasahero sa Matnog Port sa Sorsogon sa dami ng nagsisiuwian. Pumila para sa ticket si Kent at kanyang pamilya ng alas 4 ng hapon ng Huwebes. Pero alas 9 na ng umaga kanina sila nakasakay ng barko. Ang problema, may sumisingit. Kaya minsan umaabot na ng madaling araw, wala di pa ka na kami natatawag. Tapos kung tatawagin mo kami, ikuha mo. Sinasabi, standby muna kasi Open mo. Ayan. wala pa daw barkong dumating. Kulit mo. Ngayong hapon, binisita ni Dizon ang Matnog Port. Inutos na rin ng DOTR na dagdagan ang mga bumabiyaheng barko, lalo na tuwing peak seasons. Ininspeksyon din ni Dizon ang NAIA Terminal 1 na nagpapatupad na ngayon ng parallel drop-off configuration sa halip na nakaharap ang mga sasakyan sa terminal. Isa kasi ito sa mga pinunang rason kung bakit nasagasaan ng mga pasahero ng isang SUV kamakailan. Andrea Taguines, ABS-CBN News.